Sabi po ng National Security Council at ito po ay pinag-aaralan po nila ngayon kung ito bang China ay ginagamit itong TikTok na galing din sa kanila ang app na ito sa pag-iispiya through the cyberspace. Do you believe this is possible at maaari nagagamit kasi sa ibang bansa tinigil na ito eh. US diniscourage na ito, Canada at iba pang European Union nations. Kayo ho, bilang IT specialist, what is your take on this? Opo, nakabana din to sa Australia, Belgium, Canada, Denmark, India, Netherlands, New Zealand, Norway, Somalia, saka Taiwan, nakaban na to. Ang pinaghuhugutan kasi nito, ang pinanggagalingan, bakit nakaban sa mga bansang to, yung tinatawag na 2017 National Intelligence Law ng China. Nakalagay doon na lahat ng tao, organization at institution, obligado sila na suportahan ng intelligence gathering o intelligence work ng China. Naku. At nakalagay sa Article 14 nito na binibigyan ang Chinese Intelligence Agency ng authority para i-demand na suportahan siya ng mga kumpanyang ito. So doon sa TikTok kasi, hindi lang yung video ang nakikita ng TikTok sa atin. So nakikita ng TikTok pag gamit mo yun kung saan ka nanggaling o anong website pinagmulan mo, ano yung account mo, ano yung location mo, kung nakakonect ka sa Wi-Fi, saang Wi-Fi ka nakakonect, so malalaman niyo kung anong kumpanya o kung saan ka nagtatrabaho. So kaya sa US at sa UK, bawal siya sa mga government devices. So yun po yun kasi pwedeng gamitin pang spiya to ng China sa atin dahil doon sa 2017 National Intelligence Law nila. Okay. Pero Sir Art, this is Aljo Bendijo. Hindi ba itong TikTok app na ito, ganyan din naman ang detalye, proseso niyan sa Facebook at Twitter? Di ba? Tama, correct. Opo. So yun nga, kung baban natin ang TikTok sa ganung dahilan na sa pang-iispiya, dapat iban din natin sa mga government-issued devices. Ang Facebook, ang Instagram, ang Twitter, at iba pa mga app, mga social networking apps. So di pwede basta government lang, institution. Okay, bawal itong FB gagamitin. Twitter at saka ano pa ba? TikTok, ano pa ba ibang Instagram, TikTok, Facebook. Ang mga pinakamaraming kinokolekta kasi sa atin yung Facebook. Facebook ang pinakamarami talaga subscriber. Alam ng Twitter, halimbawa nagpalit ka ng account, nagpalit ka ng naging anonymous ka, nagpalit ka ng account. Pag same phone ang ginamit mo, malalaman nila na ikaw yung taong yun na may-ari nun. So vulnerable pala itong halos lahat na ito ng mga social media app na ito pagdating sa seguridad ng bansa. Opo, vulnerable lahat sa kung sa security. Pero mas tina-target kasi ngayon ang mga device o ang mga app na galing sa nagawa ng China. Kasi nga dahil dun sa national intelligence law. Meron tayong app na Viber. How about that? WhatsApp. Ito WhatsApp. Viber, Signal. Paano ito? Telegram. Sir Art, ganun din ang proseso nito? Mga Viber, Instagram, WhatsApp, Telegram, telephone. Lahat ng mga social networking apps, kumukuha yan information tungkol sa atin. Kumukuha ng information tungkol sa kung anong device ang ginagamit mo at kung nasaan ka. So lahat to dapat, kung ibawal natin yung TikTok, dapat ibawal din natin doon sa mga government-issued devices. Ayun. So anong dapat natin gawin dito? Halos lahat may TikTok account, may Instagram, Facebook. Ay, magwawala ang sambayanan pag inalis natin ang Facebook, Sir Art. Opo. So bawal lang siya. Ang ginawa ng ibang bansa, lalo na ang US at ang Canada, bawal lang siya sa mga government-issued devices. Okay. So sa Pilipinas naman, ganun din ang balak eh. Bawal siya sa mga tao na connected sa national security. So dapat to ipalawakin pa ng Pilipinas eh. Dapat bawal siya sa mga government-issued devices. Hindi naman bawal yan sa sa mga... Amerika, Opo.
bawal yan sa mga government employees and officers na magkaroon ng Opo. So sa account? US po, bawal siya sa mga government employees paggamit nila yung government issue device. Pwede nilang gamitin sa personal device nila. At okay. dapat Ay, paano? i-uninstall nila yung government apps. May tanong dito, Sir Art, paano kung ang gumagamit ng TikTok ay nagsasayaw-sayaw doon, member pala ng Philippine Coast Guard, at doon sa South China Ang Sea. dami niyan. Oh. Dami. Ayun, ang dami. Opo. Papunta sila, nagti-TikTok, sumasayaw-sayaw dahil papunta sila sa Ayungin Shoal. Nako. Oh. Ang Yun dami ang niyan. May problema. nakikita akong mga sundalo. Nako, Diyos ko po, praise the Lord. Yun ang... Pero yun lang kasi kasiyahan nila ba, Oo Aljo nga eh. Alam nga ba naman, alisin mo sa kabundukan sila, Oo. wala silang form of entertainment, nagagano na. Pero tama ka rin naman, delikado because nalalagay sa balag ng alanganin yung operational, operations mo bilang sundalo or bilang Navy o Coast Guard, lalo pag ikaw ay nandyan sa South China Sea o West Philippine Sea. Baka parang hindi mo alam, unknowingly, nagbibigay ka na ng impormasyon Yun. na ikaw ay papunta sa Ayungin Shoal para mag-resupply. Aha. Di po ba, Sir Art? Tama po kayo. Kaya swak na swak yung yung binabalak niyong proposal po na National Cybersecurity Agency. Swak na swak siya dito. Oo. Ayun. Di ba binabalangkas mo yun, Kong? Oo, maganda nag-file yun. na Tuloy tayo mo. noon. Kailangan talaga na may magbabantay. Oh.